Shalom sa inyong lahat. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang patulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang malaking tunggalian. Anong panig ka? Mga leksyon ng panampalataya mula sa Josue. Bago tayo pumalaw, ay manalangin muna tayo. Nasa Diyos ang ating kaligtasan at ating karangalan. Ang ating makapangyarihang bato, ang Diyos, ang ating kanlungan. Pagtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos natin ang ating puso sa Kanyang harapan para sa atin ang Diyos ay kanlungan. Awit 62:7-8. Amen. Pang-apat na leksyon, ang tunggalian sa likod ng lahat ng mga tunggalian. Susing talata. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyon bago noon o pagkatapos noon, na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng isang tao sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. Josue 10:14. Ito ay mula sa English Standard Version. Tingnan naman natin yan sa New Living Translation. Hindi nagkaroon ng isang araw gaya ng isang ito bago o mula noon nang sinagot ng Panginoon ng gayong panalangin. Tunay na ipinagpaglaban ng Panginoon ang Israel sa araw na iyon. Sa Josue, maharap tayo sa agresibong kampanyang militar na isinasakatuparan ayon sa utos ng Diyos, sa ngalan ng Diyos, at may tulong ang Diyos. Ang ideya na ang Diyos ay nasa likod ng pananakop ng Kanaan ay inihahayag sa giit ng tagapagsalaysay sa sariling mga salita ng Diyos, sa talumpati ni Josue, ni Rahab, ng mga espiya at ng taong bayan. Inaangkin ng Diyos na siya ang nagpasimula ng mararahas na tunggalian. Tatlong paghahati. Una, ang dakilang tunggalian, unang bahagi, at ang ikalawang bahagi ay nasa ikalawang hati. At ang ikatlo, pakikipaglahok ng Israel sa gera. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin, commander ng army ng Panginoon at gera sa langit. Sa ikalaway, dalawa pa rin. Ang Panginoon ay isang mandirigma at ipaglalaban ka ng Panginoon. At doon sa ikatlo, ang pangalawang pinakamabuting pagpipilian. Yung unang pagkakahati, ang unang bahagi ng malaking tunggalian. At ang ating talata ay Josue 5:13-15. Nang si Josue ay nasa may Jericho, kanyang tinaas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may tabak sa kanang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, "Ikaw ba'y sa panig namin o sa aming mga kaaway?" At kanyang sinabi, "Hindi. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon."
At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, "Anong pinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubarin mo ang panyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong ito'y iyong kintatayuan ay banal." At gayon ang ginawa ni Josue. Sino ba ito na sa unang tingin ni Josue ay isang tao, isang lalaki na magkatapos na kanyang matanto sa pakikipag-usap ay kinilala niya na dapat sambahin at tinatawag dito na pinuno ng hukbo ng Panginoon o commander ng army ng Panginoon. Titingnan natin yan. Ang nasa likuran ng pananakop ng Kanaan. Katatawid lang ng mga Israelita sa Jordan at tumungtong sa lupa ng kaaway. Ang tanggulan ng Jericho ay nasa harapan nila. Mahigpit na nakasara ang mga tarangkahan nito. Sa puntong ito, ang taong bayan ay walang malay sa anumang estratehiya ng labanan. Lalo pang nakakabahala na ang mga Israel ay meron lang mga tirador, sibat at pana upang kunin ang isang pinatibay na lungsod para tindigan ang isang matagal na pagkubkob. Ang mga tanong ni Josue tungkol sa pagkakakilanlan ng kakaibang dalaw ay tumanggap sa halip ng isang malabong sagot. Hindi. Nagpapakita ang sagot ng dalaw na ayaw niyang pumasok sa mga kategoryang itinatakda ni Josue. Sa ibang salita, ang pangwakas na tanong ay hindi kung siya ay nasa panig ni Josue. Sa halip, si Josue ba'y nasa kanyang panig? Panig noong nakausap ni Josue. Ang kahulugang commander ng army. Samantalang ang kapahayagang commander ng army ng Panginoon ay kakaiba sa Bibliang Hebreo. Ang kombinasyon ng terminong commander at hukbo ay laging tumutukoy sa isang leader militar. Ang salitang hukbo sa kasulatan ay maaaring tumutukoy sa mga tropang militar, sa mga anghel, o sa mga makalangit na katipunan. Ang pagkakakilanlan ng commander. Nagpakita ang bago nagkatawang taong Kristo kay Josue, hindi lang bilang isang kapanig ni kahit bilang ang tunay na commander ng army ng Israel, kundi bilang ang commander ng di nakikita, gayon may tunay na army ng mga anghel na kasangkot sa isang mas malaking tunggalian kaysa kay Josue sa mga Kanaanita. Ah, So, alam natin na ito ay si Kristo. Kinuha niya ang itsura ng isang tao, pero hindi yung pagkakatawang taong nangyari nang siya'y pinanganak. Itong ginawa niya na nagpakita siya na parang isang tao ay proteksyon kay Josue para hindi siya mamatay. Ngunit pansamantala lang ito, hindi permanente. Hindi kagaya ng kanyang kinuha ang katawang tao na pinanganak siya. Yon ay hindi pansamantala, permanente iyon. Ang sagot ni Josue ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang pagkaunawa ng pagkakakilanlan ng commander. Siya ay nagpatira pa at sumamba sa harapan niya bilang tanda ng malalim na paggalang at pagsamba. Handa na si Jose upang
tanggapin ang taktika na ng labanan para sa isang kampanyang militar sa isang likas na bahagi ng isang mas malaking tunggalian kung saan ang Diyos ng hukbo mismo ay sangkot. Makita ninyo na unti-unti ay pinapakita rito na may mas malaking tunggalian at ang pagkipaglaban sa Israel ay maliit na bahagi lamang nito. Ang tanong ay anong kaaliwan ang maaari at nararapat na ating makuha mula sa kaalaman na ang commander ng army ng Panginoon ay gumagawa bilang pagtatanggol sa kanyang bayan. Mahalaga yan sapagkat nandyan ang panggagalingan ng kalakasan ng ating loob. Ang ating commander ay hindi basta-basta. Pangalawang pagtatalakay, ang gera sa langit. Apokalipsis 12:7 hanggang 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang maanghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang maanghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang manghel ay itinapon kasama niya. Ito ang pasimula ng mga digmaan dito sa lupa. Yung pagkakatapon sa kanya dito na pinasimulan sa rebelyong ginawa niya sa langit. Yung si Miguel, ang arkanghel na sinasabing nakabangga niya sa langit ay siya rin ang commander ng army ng Panginoon na kausap ni Josue. Pinupunan ng Diyos ang sansinukob ng mga responsableng nilalang niya ng malayang na may malayang kalooban. Isang unang kailangan para sa kanila para makaibig. Napag-aralan natin ito ng naraan na yung freedom of choice, free will, na kinakailangan para tunay na makaibig ang tao. Mapipili nilang kumilos ayon sa o laban sa kalooban ng Diyos. Ang pinaka makapangyarihan sa mga anghel, si Lucifer, ay nagrebelde laban sa Diyos at isinama ang maraming mga anghel. Sa kabila ng literal na Babylonia at Tiro, tumutukoy ang Isaiah sa Ezekiel sa mga tunggalian. Bagaman sinikap ng mga komentarista na limitahan ang kahulugan ng Isaiah 14 at Ezekiel 28 sa hari ng Babylonia sa isang namumuno ng at sa isang namumuno ng Tiro. Gayunman, may malinaw na tagahiwatig sa Biblia na talata na nakaturo sa isang sobrenatural na realidad. Inihaharap ang hari ng Babylonia na nanggaling sa langit sa trono ng Diyos at ang hari ng Tiro ay sinasabing tumira sa Eden bilang isa na nag-iingat na kirubin sa banal na bundok ng Diyos. Walang totoo ang maito tungkol sa hari ng Babylonia at Tiro. Alinmay hindi masasabi tungkol sa makalupang mga hari na sila'y walang kapintasan at ang singsing na pantatak ng kasakdalan. Dahil dito, itong mga tauhan ay nakaturo lampas sa literal na kaharian ng Babylonia at Tiro. Iniharap ni Isaiah ang isang talinhaga na naghahatid sa isang kahulugang lagpas ang kagyat na kontekstong historikal. Ang hari ng Babylonia ay magiging isang tularan ng rebelyon, nagsasarili at
nagmamataas. Katulad din, gumagawa ang pagkakaiba ang Ezekiel sa pagitan ng prinsipe ng Tiro at ang hari ng Tiro, kung saan ang prinsipe na aktibo sa makalupang larangan ay nagiging ang simbolo ng isang hari na kumikilos sa isa na makalangit. Kinahadlangan itong mga rebelding makalangit na nilalang ang katuparan ng layunin ng Diyos sa lupa. Ito'y nasa liwanag ng konteksto sa pagitan ng langit at lupa na uunawain natin ang buong kabanalang pagpapahintulot sa mga gera ng Israel. Upang makilala ang mga ito bilang makalupang pagpapakita ng malaking tunggalian sa pagitan ng Diyos at si Satanas at sa pamagitan ng mabutit masama, lahat sa wakas ay may layunin ng pagsasauli ng katarungan at pag-ibig ng Diyos sa isang nagkasalang daigdig. Ang tanong ay ganito: anong mga paraan ang nakikita natin sa sanlibutang nakapalibot sa atin at sa sarili nating mga buhay ang realidad nitong kosmikong labanan sa pagitan ng mabuti at masama? Sa ibang salita, nakikita ba natin ang malaking tunggalian sa nangyayari sa mundo at sa nangyayari sa ating buhay? Pangalawang pagkakahati, ang malaking tunggalian, pangalawang bahagi. Ang unang tatalakayin ay ang Panginoon isang mandirigma, Exodo 15:3 hanggang 11. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang pangalan niya. At iyong kanang kamay, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Sinong tulad mo, o Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, nakakasindak sa malulhating gawa, na gumagawa ng mga kabanalan? Isang gera sa pagitan ng Diyos at mga Diyos. Sa panahon ng kanilang mahabang paninirahan sa Ehipto, nakalimutan ng mga Israelita ang tunay na Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagpakita ang kanilang mga paglalakbay sa ilang ng pagkupas ng kanilang kaalaman ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At inihalo nila ang mga elementong pagano sa kanilang mga relihiyosong practice. Sa ilalim ng paniniil ng Ehipto, umiyaw sila sa Panginoon at namagitan ng Panginoon sa kanilang kapakanan. Gayunman, ang inilarawang tunggalian sa Eksodo ay mas malaki kaysa sa simpleng pagpagpunyagi ng kapangyarihan sa pagitan ni na Moises at ng Paraon. Tulad ng sinaunang malapit na silangang ideolohiya ng gera, ang mga tunggalian sa pagitan ng mga tao ay tinitignan sa wakas na mga tunggalian sa pagitan ng kani-kanilang mga Diyos. Sa Exodo 12:12, sinaktan ng paghukom ng Diyos hindi lamang ang Faraon, kundi ang mga Diyos din ng Ehipto na nasa likod ng mapang-aping kapangyarihan at di makatwirang sistema ng lipunan ng Ehipto. Isang gera sa pagitan ng Diyos at kasalanan. Sa wakas, nakikipaggera ang Diyos sa kasalanan at hindi magpaparaya sa tunggaliang ito. Pupuksain ang lahat ng nagkasalang mga anghel, pati na rin ang mga tao na buong katiyakan at hindi na mababawing ikinakapit ang kanilang sarili sa kasalanan. Sa liwanag nito, ang digmaan laban sa naninirahan sa lupa ay dapat makita bilang isang maagang yugto nitong tunggalian na
mararating ang tugatong nito sa krus at katuparan nito sa pangwakas na paghuhukom. Kapag ang katarungan at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay mapapawalang sala. Sa ibang salita, ang mga digmaan dito sa lupa na nangyayari ngayon ay mga bahagi lamang ng malaking tunggalian na nagpasimula sa langit at magwawakas sa dulo ng milenyo. Dahil sa nakapasok ang kasalanan sa pag-iral ng tao, walang makakatindig sa gitna, walang neutral ground, walang nasa gitna. Kailangan maging alinman sa panig ng Diyos o sa panig ng kasamaan. Kaya isinasaisip ang karanasang ito. Ang pagpuksa ng mga kananita ay dapat tingnan bilang isang unang tanaw sa pangwakas na paghuhukom. Ang tanong, nagpapahintulot ang realidad ng malaking tunggalian para sa iisa lamang na panig sa dalawang panig. Wala nang nasa gitna eh. Alinman sa dalawang panig, mabuti at masama, ang Diyos o ang kaaway ng Diyos. Ang malaking tanong ay, paano malaman kung saan kapanig talagang naroon? Pangalawang pagtatalakay, ipaglalaban ka ng Panginoon. Exodo 14:13, 14 at 25. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. At dahilan sa mga talatang ito, makikita natin na ang Eksodo ay isang modelo. Sa sandaling yon ng krisis, kapag ang taong bayan ng Israel ay napilitan sa isang pisikal na hindi pagkakasundo, sinagot ni Moses ang taong bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa kanya na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Magandang aral ito para sa atin. Anumang krisis na haharapin natin sa ating buhay ay tayo ay tumindig na manahimik at hintayin ang gagawin ng Panginoon para sa atin. Sapagkat ang mga Ehipsyo na iyong nakikita ngayon ay hindi na niyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Ayon sa biblikal na naratibo, kahit ang mga Ehipsyano mismo ay naunawaan ang realidad na yun. Kaya sinabi nila, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Ang mahimalang pamamagitan ng Diyos para sa walang kayang Israelitan, hindi hasa sa kasanayang militar, ang magiging huwaran. Yun ang modelo. Yung nangyari sa Ehipto na ang Panginoon ang kumilos para sa Israel. Yan ang Exodus model. Binubuo ng Exodo bilang modelo ang tularan para sa interbensyon ng Diyos
sa kapakanan ng Israel. Dito ay hindi lamang ang digmaan ay pinaglaban ni Yahweh, kundi inobliga ang Israel na hindi makipaglaban. Ang Diyos ay ang mandirigma, ang inisyatibo ay kanya. Itinatag niya ang estratehiya, nililiwanag ang mga paraan, at nagsasagawa ng kampanya. Lahat ay kanyang mga kilos. Kung hindi makikipaglaban si Yahweh para sa Israel, wala sila ng posibilidad na tagumpay. Kaya ito ang huwaran para sa pananakop sa Kanaan. Ang Diyos ang kikilos. Ito'y gaya ng isang pagpapahayag ng katotohanan na ang Diyos ay hindi dinisenyo na dapat makuha nila ang lupa ng pangako sa pamagitan ng digmaan. Subalit dahil sa pagpapasakop at walang pasubaling pagsunod ng kanyang mga utos. No? So, yun lang ang kondisyon. No? Walang pasubaling pagsunod sa kanyang mga utos. Kapag ginawa nila yan, ang Diyos ang kikilos para sa kanila. Ipaglalaban ng Diyos ang kanilang digmaan para sa kanila. Lahat ng kailangan nilang gagawin ay tumayong tahimik at saksihan ng kanyang makapangyarihang interbensyon. Nagpapakita ang kasaysayan ng kahit kailan na may sapat na pagtitiwala ang Israel sa Diyos, hindi nila kailangang makipaglaban. Wawasakin ng walang paniniwala ang huwaran. Yun ang huwarang pinakita sa Ehipto at yun din dapat ang mangyayari sa Kanaan. Pero masisira yung huwaran na yan dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Sa ulirang panukala ng Diyos, hinding-hindi kinakailangan ng Israel na magpaglaban para sa kanilang sarili. Ito'y isang kahihinatnan ng kanilang walang paniniwala na ihayag pagkatapos ng eksodo sa napinahintulutan sila na magkaroon ng isang bahagi sa gerang isinagawa laban sa mga Kananita. Hindi nila kinakailangang iangat ang nag-iisang tabak laban sa mga Ehipsyano sa panahon ng Eksodo. Ito'y hindi kinakailangan para sa kanila na makipaglaban sa pananako sa Kanaan. Sabi sa Story of Redemption, kung ang mga anak ng Israel ay hindi umungol laban sa Panginoon, hindi sana niya itinulot ang kanilang mga kaaway na makipagdigma sa kanila. Uh, puro bulong-bulungan, puro pungol. Paano mangyayari ang ating mga pagbubulong-bulungan ay aapektuhan ang ating mga buhay ngayon. Yung bulong-bulungan ay hindi paniniwala sa Diyos yan. Pangatlong pagkakahati, pakikilahok ng Israel sa gera. At ang tatalakayin ay pangalawang pinakamabuting pagpipilian. Exodo 17:7 hanggang 13. Tinawag niya ang pangalan ng takmiyon na Masa at Meriba dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinataas ni Moses ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinaba ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Subalit, ang mga kamay ni Moises ay nangalay. Kaya sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan.
Inalalayan ni Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isay sa isang panig at ang isay sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamagitan ng talim ng tabak. Pinahintulutan na umatake ang mga Amalekita. Ang unang pagkakataon ng pagipaglaban ng Israel ay naitala sa Exodo 17, kung saan ipinagtanggol ng Israel ang kanilang sarili laban sa mga Amalekita. Nasaksihan ng Israel ang omnipotenteng kapangyarihan ng Diyos sa parehong pananakit sa mga Ehipto at pag-akay sa mga Israelita tungo sa kalayaan. Nakita natin na ang paunang plano para sa Israel ay hindi kabilang ang pakikihamok laban sa ibang tao. Ngunit maya-maya pagkatapos ng ma ang pagpapalaya sa kanila mula sa Ehipto, nagpasimula ang mga Israelita sa pagbubulong-bulungan sa daan, kahit pa pinagdududahan ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Sa sandaling ito ay dumating ang mga Amalekita upang makipagbaka laban sa Israel. Ito'y hindi nagkataon. Pinahintulutan ng Diyos ang mga Amalekita upang atakihin ang Israel at nang maaaring matutunan nilang muli ang pagkatiwalaan siya. Ang ulirang panukala. Nang walang ikinukompromiso sa kanyang mga prinsipyo, bumaba ang Diyos sa antas kung saan naroon ang kanyang bayan. Patuloy na tinatawagan sila pabalik sa ulirang panukala. Ano yun? Lubos at walang pagsubaling pagtitiwala sa makadiyos na interbensyon. Sa katunayan, ang batas ng pagdirigma ay naibigay lamang pagkatapos ng 40 taon ng karanasan sa ilang na dulot din ng kawalang paniniwala ng Israel. Humihingi ng mga bagong kalagayan ang mga bagong diskarte. At noon lamang na inobliga ng Diyos ang Israel upang lubos na puksain ang mga Kananita. Bukod sa realidad na ang gera ay naging isang pangangailangan para sa Israel, ito rin ay lumitaw na magiging isang pagsubok sa kanilang katapatan kay Yahweh. Hindi sila isinuko ng Diyos kundi pinahintulutan sila upang sumaksi sa kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagdanas ng lubos na pagdidepende sa kanya. So, may positibong kinalabasan ang pagsali ng Israel. Ang pagsali ng mga Israelita sa pananakop ay kitang-kita mula sa hinugot na konklusyon sa katapusan ng aklat. Dito sinasabing ang mga Kananita ay nakipagbaka laban sa mga Israelita, samantalang ang pagguho ng mga pader ng Jericho ay ang resulta ng isang makadiyos na kababalaghan. Ang bayan ng Israel ay kinakailangang maging buong aktibong sangkot sa labanan at harapin ang sutil na pagtutol ng mga naninirahan sa lungsod. Ang pagsali ng Israel sa armadong tunggalian ay naging isang daan upang mabuo ang walang kondisyon na pagtitiwala sa tulong ni Yahweh. Gayunman, laging pinaalalahanan ng Israel na ang kalalabasan ng bawat labanan sa huli ay nasa kamay ng Panginoon at ang paraan lamang na maimpluwensyahan nila ang kalalabasan ng isang tunggaliang militar ay sa pamagitan ng kanilang saloobin ng panampalataya o kawalang paniniwala tungo sa mga pangako ng Panginoon. Ang pagpili ay sarili nila. Huling salita. Ginawa ng Diyos ito sa kanilang
pribilehyo at tungkulin upang pasukin ang lupain sa panahon ng kanyang pagkahirang. Subalit, sa pamamagitan ng kanilang sadyang kapabayaan, ang pahintulot ay binawi. Hindi niya layunin na dapat nilang makuha ang lupain sa pamagitan ng pagdigma, subalit sa pamagitan ng mahigpit na pagsunod ng kanyang mga utos. Ang dinidiin talaga ng ating diksyon ay kumilos ng hindi hiwalay sa Panginoon, kundi pabayaan siyang kumilos at sundin lamang ang kanyang mga sasabihin na dapat gawin. At yan ay isang leksyon din para sa atin. Kuminsan tayo kumikilos na walang kaalaman sa kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang commander ng army ng Panginoon, dalahin ko na iyong desisyon ay upang maging nasa kanyang panig at maging kanyang kakampi sa malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.